Lumipas ang maghapon at gabi na katulad kahapon ay nanonood kami ng movie ngayon at horror naman ang pinapanood namin, Annabelle. Tawa pa nga kami ng tawa dahil ang kambal ang namili nun, pero sila pang pinakamalakas tumili. Mukhang matatakutin sila pareho. Imbis sa matakot ay mas nangingibabaw ang tawa namin. Ang higpit ng yakap sa akin ni Aiden at ganun din si Addison kaya kay Kenneth dahil magkatabi kami dito sa sopa. Hanggang sa pinasmunan namin ang palabas dahil may kumatok. Wah, grandma, grandpa, sabay na sabi ng kambal at tumakbo na sa magulang ni Kenneth at nagmano. Dumating na pala sila. Mga 9 na din ang gabi, siguro pagkatapos ng movie ay matutulog na din kami. Hindi kasi kami lumalabas dito dahil ayaw din ni Kenneth at baka kung anong sakit daw ang makuha namin. Lalo na yung dalawang buntis. Hey two angels, kumusta? Sabi ni Papa. We're fine, Grandpa. Kumain na po ba kayo? Sagot ni Aiden at iginiya na ng dalawa sina Mama at Papa dito sa sofa. Yap, tapos na po kami mga apo. Anong pinapanood nyo? Tanong ni Mama at napatingin sa TV. Oh, I know that, Annabelle. Sabi ni Papa na ikinatango ng kambal. Naku tito, kung alam nyo lang, abot hanggang labas ang tili ng dalawang yan. Sabi ni Grace na ikinatawa naman namin. Kaya pala maraming naririnig kaming tumitili kanina sa labas. Sabi ni Papa. It's scary, sabi naman ni Addison. Bakit kasi yan pang gusto ninyong panoorin? Tanong ng mama ko na ikinatingin nila dito. Para po may thrill, Grandma. Sabi ni Aiden na ikinailing nilang namin. Nagpatuloy kami sa panonood at natapos na ang buong palabas na puro tili ang kambal. Ma, Pa, kumusta ang lakad nyo? Tanong ni Kenneth habang ako naman ay hinihiga ko ng maayos ang kambal sa sopa. Ulit sila matutulog. Mami, natatakot po ako, sabi ni Addison. Baby, don't be scared. It's just a movie. That's not true. Sabi ko sa kanya habang kinukumutan sila. Addie, don't worry. Kuya is here. Sabi ni Aiden at niyakap si Addison kaya nakahinga naman ito ng maluwag. Wait, nagpray na ba kayo? Sabi ko na ikinailing nila. Di ba sabi ko wag kakalimutang magdasal? Tumango naman sila at naupot nagdasal na. Pagkatapos nun ay muli silang nahiga. Yan, makakatulog na kayo ng maayos. Dahil pinapatnubayan na kayo ni God. Sleep well, babies. Bukas uuwi na tayo. Sabi ko at hinalikan sila sa noo. Naramdaman ko na may yumakap sa likod ko at pagtingin ko si Kenneth pala. Good night, babies, sabi nito sa kambal at hinalikan din sa noo. Good night, Mommy and Daddy, sabi nila at pumikit na. Inalalayan naman ako ni Kenneth pabalik sa higaan ko. Mama, Papa, kumusta po? Tanong ko sa magulang ni Kenneth. Ayos naman kami, Ara. Natapos naman namin ang kailangan naming gawin kanina. Sagot ng ina ni Kenneth at nahiga na sa mini-bed doon. Dalawa yon, isa sa mama ko. Sabi ko sa inyo, sosyal tong kwarto eh. Malaki kasi siyang parang hotel. Talaga, pero true naman. Mula dito sa hospital bed ko na parang queen size bed, ay kita pa rin ang sala at ang CR din ito. Tsaka lababo, o di ba bongga? Handa ka na bang umuwi bukas, Iha? Sabi ng Papa na ikinatango ko naman. Siyempre naman po, ang tagal ko na din nakauwi at nakasama doon si Mama ko. Sabi ko at napatingin kay Mama na tulog na. Ang bilis talagang makatulog ni Mama. Sa bagay, tulog na din ang iba. Kami na lang ang gising pa eh. Napagod din ata. That's good. Mas makakapag-banding pa tayong lahat kapag umuwi na tayo sa inyo. Sabi ni Papa na ikinangiti ko. Good night, Ma, Pa. Sabi namin ni Kenneth na tumango naman sila at nakatulog na din. Kaya nahiga na kami ni Kenneth at natulog ng maaga dahil aalis kami bukas eh. Nagising ako at maaga na. Gising din sila at naghahanda na para sa pag-uwi. Nang malapit na kaming umuwi at saka naman nagising ang kambal,
Kaya ready to go na kami nang dumating ang doktor ko. Ready to go home, Ara? Nakangiting tanong nito sa akin na ikinatango ko. Yes, Doc. Thank you sa paggamot sa akin, sabi ko sa kanya. No problem. Masaya akong pagalingin ang mahal niyang si Kenneth. Sabi niya na ikinatingin ko rin kay Kenneth na nakangiti lang ito. Grabe. Kinikilabutan talaga ako kapag nakangiti sa akin ng ganyan. Sabi pa nito na ikinatuwa ni Kenneth at mahinang sinuntok ito. Guwapo ni Doc Gilbert. Promise wala yatang pangit sa mga kakilala ni Habi eh. Haha. Di na lang ako sanay na ganyan ang kaibigan kong yan. Nagkakilala kami sa university noon pero dahil nga doktor ang kinuha ko, hindi na kami madalas magkita pero kilala ko yan. Ang sungit kaya niyan. Parang pasa ng mundo. Pero nung makita ko siya ulit, akalain mo yun? Umiyak at nagpasalamat pa sa akin. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Gilbert, maintindihan mo din ako kapag dumating ang babaeng para sa'yo. Mababaliw ka din. Sabi ni Kenneth na ikinangiti lang ng doktor. Naku, wala akong oras para dyan. Alam niyo namang sobrang busy ng doktor. By the way, good to go ka na talaga, Ara. Basta be careful next time. Para hindi ka na ulit makikita dito sa ospital, okay? Sabi niya na ikinatango ko naman. Mag-iingat na ako sa susunod, Doc. Sabi ko at niyakap na ako, pati na rin si Kenneth. Masaya akong nakita kayong dalawa, pati ang kambal. Grabe, kamukhang-kamukha nyo eh. Sabi niya na ikinatawa namin. At tumingin ito kay Kenneth. Iba talaga si Kenneth. Kambal agad. Namula naman ako sa sinabi nito at yung dalawa ay tumawa lang. Grabe ang mga lalaking to, kainis. Nagpaalam na si Doktor sa iba pa kay Eldred at pagkaalis niya, ay siyang alis din namin pauwi sa bahay. Mga ilang oras din ang binabiyahe namin pauwi hanggang sa makarating din kami. Wow! It's good to be back! Sabi ni Grace nang makapasok kami sa loob. Ang kambal ay dumiretso sa kusina. Nagugutom na daw sila eh. Ando naman ang katulong kaya may mag-a-assist naman. Sila kasi ang naiwan dito nang umalis sina Mama at Papa papunta sa Tagaytay. Wow, ang ganda ng bahay niyo, Ara, sabi ni Mama na ikinangiti ko. Thank you po. Maghahanda po muna ako ng tanghalian natin. Sabi ko at nagpaalam na sa kanila at naiwan sila sa sala na nagkukwentuhan. Dito daw muna sila matutulog. Ayos na din iyon dahil sasaya ang bahay. Isa pa, marami namang guest room dito. Tsaka alam kong masasaya si Mama dahil marami siyang makakausap. Nang matapos ako magluto ay kumain na kami. At pagkatapos ng pinaliguan ni Kenneth ang kambal ko, dapat pero sabi niya huwag na daw muna ako magkikilos, lalo na at kagagaling ko lang kaya hinayaan ko na siya. Masaya ang naging araw namin dahil kompleto kami, lahat dito ngayon sa bahay. Sana ganito na lang lagi kami, kompleto at masaya. Kinagabihan ay nandito na kami sa kwarto ko, na naging kwarto na namin ni Kenneth. Dahil dito na rin naman siya nakatira eh. May magagawa pa ba ako? Magkatabi na kami at patulog na nang may naalala ko. Habi? Sagot niya sa akin habang yakap ako at nakasubsob sa akin. Next week na nga pala ang anniversary ng company ko. Napaangat naman siya at nakatingin sa akin dahil doon. Really? Then anong meron? Gusto ko sanang ipakilala ka na sa kanila. Napangiti naman siya sa sinabi ko. Really? Then, I'm on it. Sabi ko na ikinatuwa ko naman. But Habi, alam mo namang maraming nakakakilala sa'yo. Malamang na may pupuntang press doon. Ayoko pang malaman nila ang tungkol sa anak natin. Napaisip naman siya dahil sa sinabi ko at maya-maya ay tumango. Then hindi natin sasama ang kambal. Akong bahala sa press wife, don't worry. Sabi nito na ikinangiti ko naman at niyakap na din siya. Good night, wife. Good night, Habi. Lumipas ang 2 araw at talagang andito lang kami sa loob ng bahay. At masayang nagbabanding, syempre ang kambal ay tuwang-tuwa dahil ang dami nilang kausap ngayon dito sa bahay. Minsan lang kami naging kumpleto kaya susulitin na namin. Guys, we have a surprise.
Napangiti kami kay Papa dahil sa sinabi niya. Andito kami ngayon sa sala at katatapos lang naming maghapunan. Surprise? I love surprises, Grandpa. What is it? Sabi ni Addison na ikinailing ko naman. We're going to beach. Nagulat naman kami dahil sabay nilang sinabi habang ang kambal ay tuwang-tuwa. Well, really? I'm so excited na. Kailan po? Sabi ni Addison sa mga ito. Tomorrow, Apo. Mas sumaya sila dahil doon, pati na din ang iba. Dahil ito ang unang outing namin na kumpleto kaming lahat. Ma? Pa? Totoo ba yan? Tanong ko sa kanila. Na ikanatuwa naman nila. It's true, Ara. Nung umalis kami ay hinanda namin ang pagpunta natin sa beach. Napatango naman ako dahil doon. Wow, I'm so excited na. Sabay na sabi ni Ali at Grace. Naku, tong dalawang buntis na to talaga. Mas excited ang lahat dahil nga aalis kami bukas. Kaya maaga kaming natulog lalo ng kambal, excite ang mga ito. Kinabukasan ay maaga kaming gumising para maaga kaming maalis at makadating doon. Ilang oras din ang biyahe namin hanggang sa pagdating namin doon ay sumalubong sa amin ang white sand. Wow, ang ganda naman ito. Sabi ng mama ko na ikinasang-ayon namin lahat. Welcome to our resort. Sabi ng magulang ni Kenneth na ikinagulat ko at napatingin kay Kenneth na nakangiti lang. Sa inyo to? Di mo man lang sinabi. Sabi ko na sa kanya, surprise. Kinurot ko naman siya ng mahina dahil doon. Ang ganda ng resort nyo, Grandpa. Sabi ni Aiden na ikinasang-ayon naman namin. Thank you, Apo. Let's go para maibaba na natin ang mga gamit sa kwarto natin. Naglakad na kami papunta sa hotel doon at nakatingin sa amin ang mga tao. Ikaw ba naman ay kilala, kaya siyang pamilya, hello. Pagdating namin doon ay binati kami ng lahat ng employee. Mukhang pinaghandaan talaga nila ang pagdating namin. Ang ganda dito, saktong-sakto sa mainit na panahon. Malakas ang hangin at maraming puno tapos asul na asul talaga ang dagat oh. Di ba perfect? Samahan pa ito nitong hotel na open space dito na pinakababang at nakita ko pa ang mga kwarto ay mayroong sliding door at sa may sala ay may terrace doon. Ang sosyal, simple but elegant ika nga nila. Do you like it, wife? Napatingin ako sa katabi ko na nagsalita ito, kaya napangiti ako. No, cause I love it. Sabi ko na sa kanya, tinalikan naman niya ako, smack lang. I'm glad you love it. Tara doon, sa kwarto natin. Sumakay na kaming lahat sa elevator at may sariling kwarto sina Ali at Grace. Siyempre, para quality time na din. Para sa kanila, tapos sina mama at papa ay meron din. Habang kami, nila mama ko at ang kambal ay magkakasama. Ayos lang kasing dalawang kwarto ang meron sa amin. At malaki naman ang higaan kaya kakasya kami sa isang higaan habang si mama ay sa kabilang kwarto. Pagkatapos naming mag-ayos ng gamit ay bumaba kami para mag-lunch at nakahanda ang isang long table para sa amin na puno ng pagkain na ikinatuwa naman nila. Wow, ang daming foods, sabi ni Aiden at naupo na agad. Wow, tito, tita, the best talaga kayo, sigurado akong masasarap to. Sabi ni Grace at naupo na din kaming lahat. Siyempre, para sa atin to, kaya enjoy the food, okay? Addison will lead the prayer. Sabi ko na ikinatango naman nila. Our dear Heavenly Father, we thank you for this food. Feed our souls on the bread of life. And help us to do our part in kind words and loving deeds. We ask in Jesus' name, Amen. Pagkatapos ng dasal ay kumain na agad kami. Hindi nakaligtas sa mata ko ang madaming burger na talagang mukhang masarap dahil sa malaki at maraming masasarap na palaman. Meron ding French fries dito na alam kong mukhang imported pa ang pagkakagawa dahil sa itsura. Maraming ulam na seafood at mga gulay. Tapos ice cream as a dessert. Wow, ang sarap naman! Alam namin na mahilig kayong tatlo dyan. Kaya pinahanda talaga namin yan. Sabi ni mama na ikinangiti ko naman. Salamat po, sabi ko at kumuha na at nilagyan ko na din ang kambal. Wow, burger, mukhang masarap mami. Sabi ni Aiden at kinain na agad, ganun din si Addison.
Inuna ko munang lagyan ng pagkain ng plato ni Kenneth para makakain na siya. Thank you, wife. Sabi niya na ikinangiti ko naman sa kanya. Nasa kanan ko kasi siya at nasa kaliwa ko ang kambal at katabi nila sina Mama. Tapos nasa tapat namin sina Ali at Grace, katabi ni na Eldred at Renz. At ang magulang ni Kenneth nasa pinakagitna namin. Masaya kaming kumain lahat. Habang ako ay minsan sinusubuan ang kambal, pati na rin si Mama ko. Pero sabi nila big girl and boy na daw sila, kaya natawa pa kami at hinayaan na lang. Siyempre, nakaalalay lang kami hanggang sa matapos ang tanghalian. Nagpahinga kami sandali at ilang sandali lang ay nagkayayaan na ng swimming sa beach. Kaya ayun, nagpalit na kami ng damit. Ako naman ay bibihisan ng kambal at nauna silang mag-ama sa dagat. Dahil ako nga ang nahuli, ando na din silang lahat. Ang macho ni Habi sa trunks niya. Alam kong lilingon kung sino man ang makakakita. Siyempre di ako papatalo kung macho ang boyfriend ko. Dapat ay sexy din ako. Mabuti na lang at nakapagdala ko ng two-piece na kulay pula. Pagtingin ko sa salamin ay bagay na bagay sa akin dahil sa kaputian ko. Favorite ko talaga ang pula. Alam niyo yan, tsaka hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ang katawan ko kahit na nagkaanak na ako ay hindi pa rin ito nagbabago. And I'm proud of it. Muba ako nang may suot pa ako ng manipis na tela. Pangharang sa katawan ko at nakita ko sila na masayang naliligo sa dagat. Napatingin sila sa akin nang dumating ako. Mami, let's go na po. Sabi ni Addison kaya tumango na ako at tinanggal ng pantakip ko sa katawan na ikinanganga nga nila. Muntik na akong tumawa ng tumawa dahil sa itsura nila. Kahit ang ibang mga bisita dito ay nakatingin na din sa akin. What the hell are you wearing, wife? Nangingibabaw ang sigaw ni Kenneth at agad na tumakbo palapit sa akin at kinuha ang pantakip sa katawan ko at ibinalik iyon. Narinig ko ang tawanan ng mga kasama namin at tiningnan ako ng masama ni Kenneth. What? Ganito naman talagang outfit kapag sa beach ah. Sabi ko na lalong ikinaliit ng mata niya. Seriously? Di mo ba nakikita na pinagpepestahan na ng mga lalaking dyan sa tabi-tabi ang katawan mo? Napalo ko naman ang bunganga niya dahil sa pagmumura niya. Don't cursed. Sabi ko na ikinairap niya. Bakla ata to eh. I don't care. Di kita hayaan na tanggalin yan, wife, no? Sabi niya at naglakad na pabalik doon kaya wala akong nagawa sa gusto niya. Galit na eh. Masaya kaming naligo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang sarap ng tubig. Malinaw at malamig sa katawan, saktong-sakto talaga sa panahon ngayon na tag-init. Nagpa-picture na din kami lahat habang remembrance sa araw na to. At ang dami din naming mga nakuhang litrato. Lalo na kapag ang dalawang buntis ang nagsama, alam nyo naman yung mga yan, adik sa camera. Anong magagawa namin? Maya't maya ay nagpipicture eh. Sa bagay, para sa amin din naman iyon. Kaya ayos lang. Nang matapos kami maligay, bumalik na kami sa kwarto namin para magpahinga. 2:00 na kasi at mainit na din kaya pumasok na kami. Ma, nag-enjoy po ba kayo? Tanong ko kay Mama na ikinangiti niya ng malaki. Sobra na. We should do this often. Sabi niya kaya niyakap ko naman siya. Sure Mama, kapag natapos na ang anniversary ng company ko, magpaplano ulit tayo para sa out of town. Maybe kapag weekend ganon. Na lang ang routine natin, okay po ba yon? Sabi ko sa kanya na ikinatango naman niya. Yes anak, maganda yung iniisip mo. Hinalikan ko muna si Mama sa pisngi bago ako humiwalay sa yakap. Sige ma, magpahinga na po kayo. Alam ko pong pagod kayo kaliligo. Sabi ko at tumango naman ito sa akin at pumasok na sa kwarto niya. Pumasok na din ako sa kwarto namin at nadatnan ko. Natulog na ang tatlo kaya't napangiti na lang ako. Pagod ang mag-aama ko. Tumabi na ako kina Kenneth at magkatabi din ang kambal. Niyakap ko naman siya na ikinagising niya kaya humarap siya sa akin at niyakap din ako. Sleep white, may pupuntahan tayo mamaya. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Saan habi? Secret muna, matulog na muna tayo. Sabi niya at niyakap na ako, kaya wala na akong nagawa kundi ang magpakain na lang din muna sa antok.